Magandang gabi mga kabisdak, maayong gabi Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas at magandang gabi po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Baki. Bunjing! At magandang gabi sa lahat ng mga Escunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga Totobo, saan man panig ng Pilipinas. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas at sa Berada Agila. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po ang Berada Agila at nakapin po sa inyong mga comment section ang link para suportahan nyo naman ang bago nating tahanan, ang Berada Agila. At magandang gabi po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Mabuhay po kayo! At saka maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Thank you so much. At dyan sa comment section, mag-comment po kayo. Pasensya na po kayo. Ito ay premiere live po muna tayo dahil busy-busyhan eh. May lakad lang at samahan lang po natin ang ating anak dahil siyempre may pangarap sa buhay. Suportahan po natin. At suportahan nyo po ang ating bidyong ito kahit live, premiere, live lamang. Pa-share, siyempre, pa-like. At mag-komento, makisali sa diskusyon dito sa Bisdak Pilipinas. Ayan, Kaya ano ba ang ating inihintay mga kababayan ko? Tara na! Bisdak na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Alvin El Chico ng ABS-CBN nagulat. Nabandi umano sila ng Office of the Vice President. Bawal daw sila mag-cover ng kahit anumang siyempre mga press con. Ayon po mismo sa kanya, ha? Nagulat ng ABS. Nagulat pa kayo? Anong sinasabi na ganti-ganti lang? May naglamay sa Korte Suprema. Mga kaliwang grupo hindi pa rin makamove on sa pagbasura ng impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara ng Senado na nakalikom nga ng 19-4-1. 4 yung tumutol, 1 yung abstain, si Panpilo Lacson. Binatikos nga dyan si Lacson eh. Oh, binatikos siya. Kasi please daw itong si Lacson. Walang pinapanigan, nag-neutral ang buing, no? Yan ang sinasabi, mautak. Kung boboto siya ng yes, kakalabanin siya ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Kung boboto naman siya ng no, kakalabanin siya ng mga dideis, mas maraming kakalaban sa kanya. Magandang gabi po sa lahat ng mga moderator po na nakatambay ngayon sa Bisdak Pilipinas. Pa-share po mga kabisdak. Magandang gabi, UC Sibukawa. Idol natin dyan sa Japan eh. Ayan ho. Nagsiiyakan pa rin ang mga kumag. Mga kababayan ko, no? Hindi pa rin po nila matanggap-tanggap ang desisyon ng mga senador. Kagaya po itong, bago yung palabas natin yung mga naglamay. Pakinggan po muna natin mga kabisdak, itong bagong attack dog ni Tambaluslos, alias Bunjing. Ito grabe no, magkano kaya yung bigay ni Tamba sa taong ito, Representative Terry Ridon. Ito rin po yung bumatikos sa Dolomite Beach ni former President Duterte. Ayaw nila ng malinis, gusto nila maraming basura eh. Ito yung kumag na to, pakinggan po natin yung kanyang mga birada, mga rant. At maliwanag pa sa sikat ng araw, kapalit ito kay yung Mr. Google. Mr. Google, ito yung kapalit, pakinggan natin. Wala pong pakialam yung Senado sa internal affairs ng House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng Senado. Ito po yung prinsipyo ng interparliamentary
courtesy. Ang atin pong pagkakaalam, ito po ay dapat magpapaliwanag ng mga boto Aha. kung bakit po kailangang i-archive o bakit hindi dapat i-archive ito pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malaking bahagi po ng mga talumpati ay tungkol po sa mga pagtingin, kuro-kuro ng ilang mga senador, liderato ng Senado, laban po sa liderato ng House of Representatives. So, very important ho na linawin ho natin muli, nabanggit na ito kahapon ng ilan sa ating mga kasamahan sa Kongreso na magkapantay at magkahiwalay. Yung pong Senado at Kongreso. So, ibig sabihin, wala pong pakialam yung pong Senado sa internal affairs ng House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng Senado. Buang, no? Galing talaga sa bunganga mo, yung sinasabi wala kayong pakialam sa Senado at walang pakialam ang Senado sa Kongreso. Sa ginagawa ho ninyo, nakikialam kayo sa Senado. Sa desisyon ng Senado ngayon, hindi po kayo nakakatulog hanggang ngayon. Budlat yung mata nyo. Tingnan mo eye bags mo. Halata, oh, halata. Halata. Oh, hindi kayo makamove on sa desisyon ng mga senador. Anong tawag dun? Pakialamiro. Wala sa hulog itong takdog ni Bunjing. Walang pakialaman daw Kasi co-equal branches daw. Oo nga, co-equal branches Sa impeachment kasi, baka nakalimutan mo, sir, ha? Kayo yung nasa Kongreso, kayo yung magpa-file ng impeachment. So, kayo yung mag-asikaso ng impeachment complaint. For example, Vice President Inday Sara. So, impeach nyo si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Walang pakialam yung Senado dyan. Kailan ba makikialam ang Senado pag na-transmit na ho ninyo yung impeachment complaint dyan sa Senado? Na ngayon, ang inaksyonan nga ho ng Senado, nakitaan kayo ng butas, wala kayong magagawa at kailangan sumunod lang po kayo sa Senado. Kayo, mababang kapulungan, mataas na kapulungan. Pero pag tiningnan po natin yung mandato, ilan lang bang bumoto sa iyo, tere-tere? Huwag mo ako matiri-tiri, ha? Kumpara sa Senado, milyon-milyon yung bumoto sa kanila. Wala kayo sa kalingkingan ng mandato ng mga senador kaysa mandato ho ninyo. Tama ka, walang pakialaman. Sana nga ho, hindi kayo nakikialam. Ang problema, pakialamiro ho kayo, lalo na po itong inyong piking Panginoon na si Tambaluslos. Sige nga, tuloy, oh. Ito po yung prinsipyo ng interparliamentary courtesy. So, malaking pagbasag po yung ilan sa mga talumpati dahil meron na pong mga binabanggit na mga masasakit na mga salita at pagpapangalan. Ibig sabihin, name calling laban po sa liderato ng House. Pero, totoo naman kasi. Nasaktan kayo? Tinawag ni Senator Aimee na bunjing, kitang baloslos. Bagay naman talaga Bunjing naman talaga yung So kayo, sino yung pinagtatanggol ninyo? Hindi yung taong bayan. Ang pinagtatanggol ninyo, yung interest ng inyong amo. Magkano? Tiri-tiri. Nasasaktan kayo. Kung hindi totoo, huwag kayo masaktan. Hindi naman ikaw sinabihan Sa bagay, pwede ka rin tawaging bunjing. Bagay din Jingbon. Talaga, Very important ho na balikan ho natin. Ang totoo naman ho, yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad. Hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan, kundi ito po ay usapin ng katotohanan. Ito po ay usapin ng accountability. So, ang bubo nga sir, Hindi daw ito usapin ng isang may personal interest. Ito ay usapin ng katotohanan at accountability. Kung accountability po ang inyong kagustuhan, magsampa na lang kayo sa korte. Bakit impeachment? Kalukuhan po yan.
Huwag nyo na pa kaming lokohin. Ito ay politically motivated. Political process po ito. Ito ay ambisyon ng isang politician na gustong magiging Prime Minister Kim Jong-un ng Pinas. Meron palang bagong tawag, Bunjing yun ng Pinas. Huwag nyo kaming lokohin, tiri. Dahil alam po namin, simulat sa pool pa lang. This is a politically motivated ambition. Maging presidente, prime minister, si Tambay. Ayaw kasi lumaban ng patas. Kaya ito ngayon binabraso ang nakakalungkot. Gamit pa ang pira ng bayan para sa personal intereso ng amo mong Peking Bunjing na yan. Tuloy, oh. Usapin po ng paggamit ng confidential funds. Usapin po ito na accountability sa usapin po ng pagbabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at sa atin po ang House Speaker. No? So, ibig sabihin, wow! Ubob! So, yun lang palang pakay nun, yung pagbabanta daw. Wala kang pagbabanta eh. Sa totoo lang. Yan ay conditional na pagbabanta kung hindi talaga masasabi mong pagbabanta eh. Kasi si Vice President Inday Sara may kung. Wala nang kaso yan eh. Marami nang pinagdidibatihan patungkol dyan. Mga abogado, mga eksperto na sinasabing walang pagbabanta doon eh. Kasi ang sinabi lang naman, kung may mangyayari kay Inday Sara, mananagot itong mga to. Pagbabanta ba yun? Meron bang patay na babangon para ipaghiganti yung kanyang sarili? Pelikula ho yun. Accountability, confidential funds. Yung amo mo may confidential funds eh. Si Bongbong Marcos may confidential funds. Maraming may confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno. Yung iba, bilyon-bilyon pa, trilyon-trilyon pa. Inimbestigahan o ninyo? Hindi. Hindi niya inimbestigahan. Ang tanging trip lang talaga ninyo, si Vice President Inday Sara, kasi mga anti-Duterte kayo. Yan ang totoo dyan. Okay, tuloy oh. hindi lang po ito usapin kung pro-Duterte ka o anti-Duterte ka. Ibig sabihin, hindi lang po ito usapin na kung magpalit ho ng muka, magpalit po ng akusado sa impeachment proceedings ay magbabago po ang magiging paninindigan. Sinong niloloko mo? Usapin po ito ng pagiging anti-Duterte at pro-Duterte. Ano? Congressman? Utsang ina. Kaya nga kayo gusto ninyong ma-impeach si Inday Sara kasi anti-Duterte kayo. Yan ang totoo. Kaya nga yan, attack kayo ng attack sa mga Duterte kasi anti-Duterte kayo. Hindi kayo makamove on na pinapahina kayo ng former President Rodrigo Roa Duterte. Nasaktan kayo, naghiganti kayo ngayon. At kumampi kayo kay Martin Romualdez, kumampi kayo sa mga Marcoses, bubunistang, tanganistang loyalista, kayo pinklawan, nag-unitae kayo. Pasintabi sa mga kumakain, ha? Hindi man ninyo mapatumba-tumba si Inday Sara, eh. Yan po ang totoo. Huwag mo na linglangin, Mr. Tire, ang katotohanan. Sige nga, tuloy, oh. Ng House of Representatives na meron pong sole exclusive power na mag-initiate ng impeachment proceedings. Ibig sabihin, whether si Vice President Sara Duterte po ito, whether kung sino pa humang maging Vice Presidente, Pangulo ng Pilipinas, Supreme Court Justice, kung meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng pondo ng bayan, pag meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, kung meron pong Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Sige nga, sampahan nyo si Bongbong Marcos ng impeachment complaint. Yung paglabag sa soberanya ng Republika ng Pilipinas March 11, 2025, kinidnap si Tatay Digong. Kung totoo yung mga sinasabi mo, sampahan mo nga ang Pangulo dahil doon sa blankong bycam na sa Supreme Court na pinirmahan niya at ginawang batas gaa. Sampahan mo nga itong si Bongbong Marcos ng impeachment complaint sa ginagawa niya sa Kingdom of Jesus Christ na tinarantado yung relihiyon. Yung hinahanap nila, wala, naguhukay pa sila. Sampahan nyo nga. Hindi nyo magawa, no?
Imbestigahan nyo nga yung confidential funds ni Bongbong. Hindi nyo magawa. Bakit? Dahil nga anti-Duterte kayo at itong mga Marcos, galit sa mga Duterte, kaya kakampi kayo ng mga Marcos. Los mo, tiri-tiri ka. Yun lang naman, niribat ko lang naman siya. Tanggapin nyo. Ay, bakit ba dyan sa Kongreso? Pinigilan ba kayo na i-impeach ninyo si Inday Sara? O hindi kayo pinigilan na ng mga senador, hinayaan kayo. Ang question lang dito, nasa due process ba? Tama ba yung proseso ninyo? Hindi nyo itinama eh. Kung ano-ano ang pinanggagawa ho ninyong kababalagan dyan sa Kongreso, nasita kayo ng Supreme Court, mangiyak-ngiyak kayo ngayon. Tanggapin nyo na lang mga bubunista, tanganistang loyalista ni Ngagba. Palike nga guys, wala na po kayong magawa. Kasi ayon po kay Attorney Harry Roque, talagang patay na ito. Parang kanta lang, did na did ako sa'yo sa mga pangiwi-ngiwi mo. Pakinggan po natin si Attorney Harry Roque, mga kabisda ko. Ayan, bago po natin si Abyas CBN pag-usapan. Ngayong nabaon na po yan sa hilingan, anong ibig sabihin ng nabaon na impeachment complaint doon naman sa banta ni Tambaluslos na kapag hindi ibinago ng Korte Suprema ang kanyang desisyon, pwede rin silang ma-impeach sa Kamara de Representante. Well, sa tingin ko po, inutil na yung ganyang pananakot at pagbablackmail sa Korte Suprema. Well, unang-una, hindi naman ako naniniwala na merong kahit sinong mahistrado na natakot doon sa pag-blackmail ni Tambaluslos. Wala talaga. Nagpapakita lang po talaga na itong si Tambaluslos ay desperate dahil talagang dinaanan sa takutan ang ating mga mahistrado ng Korte Suprema. Exactly. So, sa tingin ko, bagamat siya nagbanta, wala naman pong naduwag sa mga mahistrado. At ang mga mahistrado naman ay talagang patuloy na ireresolba ang motion for reconsideration ayon din sa kanilang interpretasyon ng ating saligang batas. At uulitin ko, napakahirap namang maisip na ang Korte Suprema unanimously decided na ibasura yan dahil kapag nasa saligang batas ay babaliktad, no? Kasi iisipin din ng mga maestrado yung integridad ng kanilang mga desisyon. Exactly. At saka, ang pagkakamali ni Tambi, kung sa akala niya ay yung banta na niya na impeach ng ang mga maestrado ay magbibigay takot doon sa mga maestrado, nagkamali siya. Kasi iisipin ng mga maestrado, kung sila ay pagbibigyan yung ganyang pananakot sa kanila, sino pang maniniwala sa Korte Suprema? Correct. So, ibig sabihin ko, dahil siya nga ay nanakot na i-impeach niya ang mga justices, lalong magmamatigas ang mga justices dahil kung sila'y bibigay sa ganyang pananakot, sino pang maniniwala sa mga desisyon ng Korte Suprema? Sige lang, tuloy natin. Na baka isipin ng tao, napakadali naman palang takutin itong mga maestradong to, bakit pa natin sila paniniwalaan? Tama. So, unang-una, sa tingin ko, kahit ano pang nangyari sa Senado kahapon, unang-una, ang mga maestrado maninindigan na kanilang desisyon ay base lamang sa saligang batas at hindi sila magpapatakot sa banta ni Tambaluslos dahil malinaw nga ang kanilang mga konsyensya. Correct. Tama dyan si Attorney Harry Roque. Sa akin, yun din yung pananaw ko eh. Imbis na makatulong yung sinasabi ni Bunjing na kayo ay impeachable officers din. Kaya mag-ingat din kayo. Hindi ho. Lalong mababaon itong impeachment. No? Lalong magagalit yung mga maestrado. At hindi naman po pwede. Pustahan tayo ni isa, walang babalikwas dyan, walang mag-reverse dyan. Kasi kung merong isang i-reverse ang kanilang desisyon, isa lang ang ibig sabihin nun. Natakot sila sa banta ni Martin Romualdez. Natakot sila sa mga komunista, gaya nila ni mga yan. No? Natakot sila sa mga kaliwa. Natakot sila kay Tere Redon at kay Gadon. Mga don.
Walang mangyayari doon kasi yung integridad nila masisira dyan eh. Walang, ano yan, walang mag-reverse. Yung motion for reconsideration nila ng House of Representatives, lalong ibabaon yan ng Korte Suprema at lalong manindigan ang mga yan. Lalo na ngayon, merong sumusuporta sa Supreme Court. Meron din namang maraming kumukontra. Siyempre, sino ba yung kumukontra? Mga kaliwa, mga komunista, mga aktivista, mga bubunista, tinklawan, dilawan, yan. Sila po yung kumukontra eh. Na yung iba nga ho, kamuntika na aristuhin eh. Doon sa Senado, yung ni Bam Aquino, pamangkin ba yun o pinsan? Dapat inaristot, kidulong na lang yung mga yun eh. Di ba ho, pangguloy. Wala na ho. Na itong ginagawang pananakot ni Martin Romualdez sa mga maestrado, ang tawag po dyan ay desperate move. Desperado na ho. No choice na sila eh. Kumbaga, meron ngang kasabihan na wala na tayong pag-asa eh. Hindi na dadala sa santong dasalan. Dali na natin sa santong paspasan eh. Ang problema, 13 po yan eh. 15 na ngayon. Baka yung dalawa, baka sakaling bumoto doon. Yung 13. Pero wala na. Ano na yan? Dismiss na, matik yan. Kaya sana magdesisyon na. Kaso, pinapasagot pa yung kampo ni Vice President Inday Sara ng 10 araw. Pagsagot nun, saka magdedesisyon na yung Korte Suprema sa motion for reconsideration nila. Sana mabilis na 10 araw, di ba? I think next week na. Magdedesisyon na po ang Korte Suprema dito. At abangan po natin yung motion for reconsideration ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Kung tirika na ba natin? No. Tirika na nga po yung impeachment complaint. Basura na nga, na-archive na nga po sa Senado. Ito, motion for reconsideration. Lalong matirikan pa natin. At ito po, may naglamay. Hindi matanggap-tanggap, oh. Ituloy! Sara panagutin! Uy! Para panagutin! Impeachment ituloy! Uy! Ituloy nyo! Punta shooting, no? Shooting lamay. Alam mo tuloy si Lisa Masa, no? Walang utang na loob yan sa mga Duterte. Bigyan po na ng katungkulan sa panahon ni Tatay Digong. Yan yung mga bulok ng mga yan. Nandyan si Raul, oh. Nandyan si Franz. May kumpleto Ricardo, oh. Ba't wala kayong bulaklak? Nandyan rin si yung sa Gabriela. Oh. Kumpleto sila dyan, reunion. Impeachment ituloy. Saan ituloy natin? Sa basurahan? Mga hunga, oh. Ayan, oh. Light, camera, action. Ayan lang. Ayan yung mga naglamay sa Supreme Court. Padalhan po ninyo ng kape, biskwit, sampagita. I like nga, guys. Hindi po matanggap-tanggap ng mga kaliwang grupo. Wala na pong impeachment. Move on. Move on na lang. Mas maganda tanggapin ang katotohanan. Na, no chance. Walang pag-asa. Wala na papagod lang kayo dyan. Kahit sisigaw kayo dyan mula umaga hanggang magdamag pangsigawan yan, wala na eh. Tapos na, didbul na nga. Wala na, as in. Pwede sigurong mahugot yung patay na yan kung baka sakali. Baka sakali ma-reverse yung motion for reconsideration, pero wala pa sa history. Na unanimous decision. Nagpalabas ng dato sino po yun? Si Hontiveros, ChatGPT gamit. Anong resulta? Fake news siya. Walang ganoong ma-reverse yung decision ng Korte Suprema, lalo na ang kautusan, immediate executory.
Move on na lang, see you next year na lang. Sunod na ano na lang. Sunod na taon, 2026, handang-handa makipagsagupa si Vice President Inday Sara. Diyan sa mga impeachment na yan, sama-sama kayo. Pakinggan natin itong si Atty. Salpanilo. Nasabi ni Atty. Salpanilo, kabalbalan lang itong ginawa ni Bunjeng. O ito. Wala muna, mawalang galang na sa kaibigan nating Speaker Martin. Kabalbalan ang pinagsasabi ng Speaker ng House of Representatives. Una-una, yung ginawa ng Senado upang ang sabi niya, upang patayin yung impeachment. Una-una, hindi mga pinatay yun na natutulog lang doon. Pwede naman nilang buhayin uli yun. Pangalawa, Parang, di kita maintindihan ito, Rizal. Unang-una, hindi naman pinapatay daw yun. Oh, natutulog daw yun. Lang yun. Anytime pwede naman buhayin, hindi patay. Ito, Rizal, ha? Huwag mag-joke, attorney. Baka, kung hindi namatay, attorney Sal, pinapatulog. Kaya pwede mong gisingin, parang ganon. Kasi hindi mo mabubuhay yung patay. Gisingin na lang natin yung tulog, ha? Ituloy, oh. sigurado naman, magpapail na naman sila sa Pebrero. Nagkapapahan na lang ang inaantay ng mga yan. So, wala rin problema. Pangatlo, yung sinasabi niya, bakit kayo nagmamadali? Babalik ko sa kanya ang tanong, bakit kayo nagmadali? Correct. Nung ihain yung impeachment. Correct. Ba't kayo nagmadali? Unang-una, inihain ninyo ang impeachment kaugnay sa confidential funds nang wala pang final na desisyon ang COA. Correct. At nagkaroon na nga ng desisyon pero pinail nyo bago pa nagkaroon ng desisyon. Na ang sinasabi ng COA, wala namang irregularidad. Correct. Yung paggamit ng confidential funds. Ba't kayo nagmadali na nilabag nyo ang prosedimento? Pwede namang sinunod nyo ang prosedimento. Halimbawa, kung inihain ng 3 complaints, yung unang complaint pa lang, dapat i-refer ka agad yun sa Committee on Justice. Hindi nyo ginawa. Nag-file ng second complaint, hindi nyo rin i-refer. Pangatlong complaint, hindi nyo rin i-refer. Kahit na nga yung 3 na submit nyo, hindi nyo rin i-refer sa Committee on Justice. Maliwanag sa ligang batas. Nagbigay ng mga bilang ng araw kung ano ang a-actionan ninyo at kung paano nyo a-actionan. Maliban pa dyan, yung rules ng House kaugnay sa paghain ng impeachment pag-submit ay nilabag nyo rin. Correct. Kasi yung Francisco Doctrine ng 2001 inadapt ninyo sa kayo sa Francisco ruling ng Korte Suprema. Kailangan ang initiation magsisimula yan pagkatapos ng referral sa Committee on Justice. At the moment ni-refer niyo yan dyan sa Committee on Justice, bibilang na yung 1-year ban na po pwede mag-file. Correct. Isa pang complaint kasi pinagbabawal na sa ligang batas. Hindi nyo pinail Yung Committee on Justice, dapat pati yung court complaint, hindi nyo na nga inaksyonan yung 3. Yung pang-4, hindi rin nyo ni-repair. Dyan sa Committee on Justice. Bakit kailangan i-repair? Pinasabi nila, hindi naman kailangan na may due process, notice sa respondent. Dahil bibigyan naman sila ng notice sa Senado. Nakakalimutan nila, kaya pinapaalala na sila ng Korte Suprema. Yung due process, nakalagay sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Correct. O walang mamamayan na tatanggalan mo ng kalayaan
ng ari-arian, at ng buhay nang hindi mo binibigyan ng kaparaanan ng batas. Ang kaparaanan, kailangan bigyan mo siya ng notice, bigyan mo siya ng pagkakataon ipagtanggol niya ang sarili. Okay. So, hindi ginawa yan ng House of Representatives lahat. Narinig mo, mga magagaling na abogago. Kala mo, abogago pala eh. Nagmamadali. Alam mo, nalilito rin po ako dyan sa sinasabi ni Martin Romualdez na ba't daw minamadaling ibaon ng Senado ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara? Di ba kayo ang nagmamadali? Portwid ba kayong nalalaman Tapos ngayon, inaksyonan na po ng mga senador ang naturang complaint na sinasabi ng korte na unconstitutional, null and void. Simula umpisa, walang jurisdiction ang Senado. Kung ngayon sasabihin ninyo nagmamadali, ang nagmamadali kayo dahil hindi kayo dumaan sa tamang proseso, ang dami pa lang ninyong sablay. Ang dami pa lang mga nilabag ninyo na batas. Ngayon, hinusgahan kayo, pinuna kayo ng Supreme Court, mali yan. Tindi ng paglabag ho ninyo, mangiyak-ngiyak kayo, hindi kayo makaka-move on. Kasi nga, si Tambaloslos Bunjing, nagmamadali na magiging Prime Minister. Si Bunjing, gustong maging presidente, maging vice-presidente na hindi dumaan sa eleksyon. Dahil kung dadaan sa eleksyon, paniguradong talo nga. Oo. Talagang talo, walang bubuto dyan. May bubuto siguro mga buhaya. Kaya minamadali nila, magiging presidente ako. Ako bahala sa inyo. Hawakan natin ang Pilipinas. Magkamkam tayo ng mga ari-arian. Limasin ang kaba ng bayan. Ganun ang gusto nilang mangyari sa ating bansa. Minamadali nila ang lahat-lahat. Buti na lang yung Supreme Court ay tumitingin pa rin po sa kapakanan ng maraming Pilipino. Tuloy, Attorney Salo. Yun ay dapat presensya sa bawat stage, bawat parte ng tinatawag na impeachment proceedings, and for that matter, kahit na anong complaint. Administrative man yan, criminal man yan, impeachment, kailangan bigyan mo ng notice. Correct. Di ba yung pag nagpapile ka sa DOJ, inire-refer, di ba? Sa investigator, i-determine na pa nila kung pwede kang i-demanda o hindi. Pag pwede, ipapile na sa hukuman. Pag hindi pwede, babasura nila. Pero bago nila gawin yon, kailangan malaman muna ng dinidemanda at tatawagin mo, magpaliwanag ka dito sa amin kung merong kang magandang depensa at wala kaming ebidensya para i-file namin sa korte. Ayan, yun ang hindi ginawa sa Committee on Justice. Hindi pinapasagot si Vice President Inday Sara. No, hindi ni-refer lahat Paano? Wala ng panahon yun, Attorney Sal, kasi magsasarado na nga yung session dahil election na, pangangampanya na, campaign period na. Kaya minimikos-mikos lang ni Tambaloslos, nangunguna pa yan si Charis, budlat ang mata, tabla rin. Perma lahat sila, 150 million bawat perma. Yung iba doon, akala merienda, yung pala impeachment na. Ganong katindi yung ginawa ho nila, walang tamang proseso. Tuloy, Attorney Sal, palike nga guys. Yun ay nakalagay na sa doctrine na ginawa ng Korte Suprema ng 2001 sa Francisco Ruling. Madalit sabi, kaya ho nila ginawa yung hinilabag nila dahil nga nagmamadali sila. Mismo. Sila yung nagmamadali. Mabuti na lang at meron tayong Korte Suprema na ayaw nila rin sundin pa. Ayun. Yun ang maganda. Ire-respeto nila pero ang mga panawagan nila sinisiraan nila ang Korte Suprema na hindi sumunod sa batas. O paano mo ngayon sasabihin na itong Senado nagmamadali? At saka isa pa, alam mo Franco, kahit sinabi ko kanina, kahapon pa, kahit na i-archive mo yan, kahit na nga patayin mo, tuloy yan, kahit i-dismiss mo. Aha. Pag sinabi ng Korte Suprema
na binabago nila ang desisyon nila, o di pwede mong buhayin din. Di dapat pala, dinismiss na lang kung ganun. Di ba? Dapat ang ginawa pala ng mga ito, sinabi man ni Atty. Salpanilo, kahit daw dinismiss yan, no? Pag sinabi ng Korte Suprema ay ma-reverse yung kanilang decision ay pagpatuloy, pwede naman palang ganun. Hindi dapat nanindigan na lang yung 19 na senador, i-dismiss na lang natin. Total, pag na-dismiss naman ho ito, pag inutos naman ng Korte Suprema na italakay natin, talakay natin. Kung hindi iutos, huwag natin talakayin. Di ba gano'n na sana ba? Para patuldo ka na ba? Kasi yung ginagawa, in-archive lang. Pag-archive, pero sabi naman ni Soto, considered deadball. Mahirap na daw yan kukunin sa baol. Pero ang akin lang sana ba, pwede naman sigurong apakan na diretso ba, ibaon. Aray ko, masasaktan kayo pag binaon biglaan, ba? Aray ko, masakit. Pero siguro, tinignan din for delikadesa. Wag muna natin saktan masyado itong mga minority, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. O sige, archive na lang muna, pero considered deadball na ho ito. Kasi gano'n din naman, di ba? Tama dito si Atty. Sal, kasi kung sinabi niya na, pwede naman daw, buhayin, patayin na lang natin, di sana, dinismiss na lang. Hindi rin naman kasi naintindihan ng 4 na bugok. Pero bakit na nakikinig tayo sa 4 na bugok, dapat yung 19 senador, dinismiss na lang talaga. Nang matapos na, kumbaga, take it or leave it na lang ba? Anong gusto mo, dismiss or hindi? Boto ka. Mag-dismiss natin, yes ka. Pag ayaw mo, no. O para matapos na ba? Wala nang problemang balikan ang mga senador. Kasi itong problemang ito, galing sa Kongreso, ipinasa lang sa Senado na ngayon, binabatikos ng mga kongresista ang mga senador. Kung ano-anong mga binabanat, kung ano-anong mga sinasabi, mga black propaganda. Hindi ko mo bakit ninyo in-archive. Buti nga, in-archive lang. Kung dinismiss talaga, binaon-baon talaga, iyak kayo lalo. Tuloy, Atty. Sal. Ano ba ang problema ninyo? Kayo talaga nagmamadali. Correct. Kayo, pati na yung 4 na senador dyan, yung isang hindi bumoto. Kiko, Bam, Gustong Beros, Soto. ituloy ang impeachment kahit nalapag sa saligang batas. Mm-mm. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, Speaker Martin, tanggapin mo na kasi. Correct. Tingnan mo, yung kamag-anak mo, yung kamag-anak mo si Imelda Jr., Jaime. nagsalita tuloy. Mabuti pa kaya ang impeach nyo, yung speaker ninyo. O, kita mo na? Okay? Si Jaime yun. Ayaw daw niya tawagin siyang Romualdez at Rizal. Si Tamba na lang impeach. Alisin na lang dyan sa pwesto. Siya ang panggulo sa Pilipinas. Sa totoo lang Itong dalawa lang ang magulo sa Pilipinas. Si Bongbong kasi tuta yan no? Sunod-sunuran lang sa dalawa. Si Martin, Bunjing ba? Tsaka si Baki. Yan lang ang panggulo sa Pilipinas. Ginagago tayo ng mga taong ito. Hindi naman binoto ng mga Pilipino. Itong dalawa. Ito yung ang lakas ng amat sa sirain ng Pilipinas. I-divide tayo, nagkawatak-watak tayo, niloloko ang taong bayan. Itong dalawa, si Tintin, Bunjing, tsaka si Baki. Yan yung panggulo. Tama, tanggapin nyo na lang. Ang problema nga, Atty. Sal, hindi matanggap-tanggap. Sa laki pa naman ng gastos. Magkano? 150 million bawat kongresista mapupunta sa basura? Nag-i-enjoy na nga. Yung iba daw mga kongresista, nakabili na nga ho daw ng ng mga beach resort. Wow! Mga magagarang sasakyan. Ang dami ng lupain binili. 150 million, Atty. Sal. So wala na. Iyak talaga sila, kaya pinipilit nila, Atty. Sal. Tuloy, Kayo magkakamag-anak, nag-aaway-aaway. Correct. Attorney, ano naman po yung masabi niyo? Ipinagtanggol ni Senate President Chis Escudero ang desisyon ng Senado na ihinto ang impeachment laban kay VP Sara Duterte at binatikos ang Kamara sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan. Git niya, hindi dapat gamitin ng Senado para sa pansariling interes at galit sa politika. Correct. Agree ako doon. Niya ang hindi pagsunod sa Korte Suprema. Yun naman
Matagal na natin sinasabi sa programa ito, di ba? Hindi pa nila sinasabi yan. Binabatikos na natin yung ginagawa ng Kamara de Representante. Pati nga yung ginawa ng Senado. Pinuna rin natin na ni-remand nila. Okay naman yung remanding. Kaya sinabi yan. Hindi naman masama yun. Hindi naman labag sa saligang batas yun. Kasi pag ikaw ay korte, pwede mong gawin. Pwede mong huwag actionan ang isang demanda na nakikita mong wala sa hulog. Pwede mong i-dismiss ka outright. Yung ginawa nila, ni-remand nila. Kung ni-remand mo kasi, wala kang tinanggap na complaint. Binalik mo eh. Pero kung pinapagawa ka na, gawin niyo muna yung tama. Dapat din-dismiss na lang. Hindi ka lumabas. So pag binalik mo yon, ibig sabihin, wala kang complaint. Pero pinapasagot mo si Inday Sara. Correct. Pinuna rin natin sila. Dapat ngayon, Attorney Sal, no, dismiss na lang talaga. Ano ba, bakit may mga pautot pa sila? Dapat dismiss eh. Alam mo yung parang gustong manindigan ng mga senador, ang problema, meron silang parang inaalala. Laging may ganon. Parang, sa Bisaya ba may apan? No? Gusto nilang tumayo, pero nagdadalawang isip sila, atras abante. Kaya naghahanap sila ng mga terminolohiya na hindi masyadong mabigat sa mga kalaban. Dapat ang gagawin, manindigan ka na. Kung ang gusto mo talagang i-dismiss, i-dismiss mo, gamitan mo ng salitang word na dismiss. Ang problema, napansin ko lang umaano sila tumitimbang, no? Naghanap sila ng ibang paraan ng terminolohiya, yung para hindi masaktan yung kalaban, kagaya nito, archive. Imbis i-dismiss na, in-archive. Dito naman sa nakaraan, imbis i-dismiss na, ni-remand. Bahala na, tingnan na lang natin ba kung sino mo yung may paninindigan sana ba? No? Kung ikaw Senate President, tingnan na lang kung sino maninindigan. Magdebate kayo, pero ito yung huli kong pasya bilang isang Senate President. Ang pagpipilian lang po natin dito, no? Kimero mang nag-motion na to dismiss. Ito na lang po. Sige, magdebato tayo. After all, pagdidebatehan natin itong motion to dismiss. Huwag na lang tayo maghanap kung ano-ano pang kagustuhan kasi ang gusto ng Duterte, di ba? Dismiss na talaga. Bato, dismiss. Si Senator Marcolita, dismiss nga Dapat dismiss na lang ang pinagbubutuhan. Kung hindi, walang pumayag na i-dismiss, saka pa kayo maghanap ng iba pang paraan na posibleng gawin. Kasi, meron mang nagsabi, i-dismiss, meron ding ayaw. So, anong gagawin natin? Kung may mag-motion na to table, yun din ang pagbubutuhan. Kung ayaw din ng to table, edi saka pa siguro yung last option na archive. Walang nangyaring butuhan na i-dismiss yung naturang impeachment complaint, kundi napunta dun sa archive. Sama na, may yes or no din. Di ba ho? Nang matapos pa, dapat yun na lang ang pinagbubutuhan, dismiss. Tuloy Pareho naman sila may pagkakamali. Pero tama yung ibinasura nila yung impeachment complaint. Correct. Bilang pagsunod sa Korte Suprema. Sa hukuman ng ating bansa. Sapagkat sila lang ang may kapangyarihan, may karapatan na mag-interpreta ng batas. Ngayon ang sinabi ko sa Column Franco. So, ibinasura. Gamit naman ng term si Atty. Sal ng ibinasura. So, archive, sa abogado naman to, di basura din. Same lang din pala sa dismiss. Huwag na natin libugin sarili natin, ha? Ito na lang. Ulit. Dismiss, basura, considered deadball. Pareho lang. Tuloy, What the law is, kung ano ang batas, is what the Supreme Court says it is. Kung ano yung sinabing ng Korte Suprema, yun ang batas. What the Constitution is what the Supreme Court says it is. Kung ano ang konstitusyon, yun ang konstitusyon na sinabi ng Korte Suprema. Sila lang ang binigyan nun Hindi totoo yung sinasabi na, hindi, pantay-pantay lang tayo. Hindi kayo pantay-pantay pagdating
sa question ng pag-aabuso in the performance of your exercise given to you by the Constitution. Correct. Kasi kung hindi mo bibigyan ng hukuman, magulo tayo, magkakanya-kanya tayo, Correct. ng hukuman. Bakit pa tayo nagkaroon ng saligang batas? Kaya nga nalagay ang saligang batas para yan ang Basihan. pamantayan. Correct. Yan ang regla. Lahat ng galaw natin kinakailangan hindi lumabag sa itinatakda ng saligang batas. At kailangan merong nagsasabi kung ikaw ay lumabag o hindi. Hindi pa pwedeng kayo-kayo ang magdidesisyon. Di, Magulo tayo. Tayo magiging tawag na sentido common. Di magiging banana republic tayo, Attorney Sal, pag hindi na natin susundin yung Supreme Court. Tama ba ho? Dapat sundin na lang. No, wag na lang dami pang kaik-ikan, mga buing. Tinama kayo, dapat kayo sumunod. Yun ho yung nakikita natin dito. Kaya nagkaroon tayo ng kaguluhan at pagkalito, maraming kumukontra sa Supreme Court. Ang tanging gawin lang naman natin dyan ay sumunod ka sa utos ng kataas-taasan, kagalang-galangan, hukom. Tawagin pa natin yung kataas-taasan at kagalang-galangan kung hindi natin susundin ang kanilang mga utos. Anong silbi ng Korte Suprema kung mga mambabatas na tagagawa ng batas at hindi nila susundin yung nag-i-interpret ng batas? Yun ang interpretasyon ng Supreme Court. Meron kayong nilabag sa konstitusyon, 1-year barrel. Ang problema, hindi matanggap ng mga buhaya. No. Dapat sundin na lang. Kasi nga, oo naman talaga. Walang accountability na pinag-uusapan dito kasi sa impeachment kasi, wala namang parusa dyan. Hindi, wala namang kulong yan, wala namang penalty dyan, wala. Pag accountability ang pinag-uusapan mo, wala. Kasi kung gusto mo ng accountability, dapat sa Korte Suprema ka, sa Korte ka nagsasampa ng kaso. Paano magsampa ng kaso? Wala nga pong ebidensya itong mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Maliwanag, ito ay mga anti-Duterte lamang. Hindi accountability ang habol, kundi sirain lang ang mga Duterte sa pamamagitan ng impeachment trial by publicity, demolition job. Kaso ang resulta, pasalamat tayo, may Supreme Court at pumupuna at tinatama yung mga maling ginagawa ng mga politiko, lalo na mga kongresista. Yan ang totoo. Ang usapin dito, anti at pro. Anti-Duterte kayo, pro-Duterte kayo. Kami, pro-Pilipinas kami, pro-Supreme Court kami, pro-Duterte kami. Gusto namin ng kapayapaan at katotohanan lamang. Pero kayo, puro kayo kalukuhan. Kagaya nito, abyas sibiin. Puro naman panluluko yung balita nila dyan, ang abyas. Di ba ho? So ngayon ito, may nagulat na reporter. Anong sabi ng reporter? Ban daw sila sa OVP. Di merisi. Merisi. Kaya na nagtanong ka pa. Dapat talaga i-ban kayo habang buhay sa Office of the Vice President. Paano pag naging presidente si Inday? Banned na banned. Ito, nagulat si Alvin El Chico sa nasagap niyang balita na di umano'y na banned po sila. Banned daw sila sa Office of the Vice President. May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Oh, bakit? May contest ba sa'yo dyan? Ban ba talaga kayo? Hindi ba kayo na-credit talaga? Baka gawa-gawa mo lang, sir. Hindi kung naban kayo merisi. Hindi daw sila accredited, sabi. Ang nagpapatakbo daw sa Office of the Vice President, pera ng bayan. Opo, pera po ng bayan yan eh. Kaya ang ginagawa ng opisina ni Inday, yung pera ng bayan, binabalik sa bayan. Kita mo yung mga tulong ni Inday Sara, kaliwat kanan, baha, bagyo, nandoon.
ang Office of the Vice President. Kaya nga may satellite offices si Vice President Inday Sara para makatulong sa bayan. Pero hindi mo pwedeng sabihin, kaya ikaw kunyari, totoo talaga yung sinabi mo na hindi kayo accredited sa Office of the Vice President. Ikukunik mo na yung nagpapatakbo sa OVP ay pera ng bayan. Bakit ikaw lang ba ang bayan? Oh, kasama kami sa bayan. Wala kaming reklamo sa Office of the Vice President. At hindi namin tunutuligsa ang Office of the Vice President. Kayo kasi puro mga fake news binabalita ho ninyo, puro pag-atake sa mga Duterte. Aba, siyempre, baka nakitaan po kayo, sir, ng mga hindi magandang balita at totoo naman talaga yun. Puro atake sa mga Duterte, paninira. Nalala ko pa ako kay Tatay Digong panahon, kaya nga natanggalan kayo ng prangkisa eh. Kasi nga, yung mga balita ninyo, mga bugok, prostitute nga ang tawag namin sa inyo eh. Yung totoong balita, hindi nyo binabalita. Pero pagkasiraan sa mga Duterte, binabalita nyo. Pero yung kagandahan sa mga Duterte, tinatago nyo. Kaya dapat maband talaga kayo. Sige nga, tuloy nga natin konti. Hindi po pera ng Vice Presidente. So, ibig sabihin, buwang ka! Oh, sinabi ba ni Inday Sara pera niya yon? Kailan ka nakakita ng statement ng Office of the Vice President na sinasabi niya na yung pinapatakbo sa Office of the Vice President ay pera nila? Wala! Yan palang puro ka nakasinungalingan eh. Kung si Inday Sara, mga ipal-ipal kagaya ni Bunjeng Tamba, edi sana yung mga pinamimigay ng mga relief goods ng Office of the Vice President ay nilagyan ng mga pangalan ng Duterte. Hindi nga nilagyan ng pangalan ng Duterte. As in, ang nakalagay, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, para sa bayan, para sa bayan, sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Walang nakapalagay na Duterte. Kasi alam ni Inday Sara, hindi niya pira yan. Ikaw may iyak-iyak ka, kasi nga, tinamaan ka ng Office of the Vice President. Kung totoo nga ho, na-ban kayo, mga bugo kayo, baka ito naman, ay issue na naman ito. Kung baga drama-drama lang ba? Para masira ang mga Duterte. may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias sa sinasabi mo, hindi reklamo mo sa pamunuan. Kung may bias yung report, hindi ho. Hindi ho ba? Kung ako naman alam ko bias ka, ba't pa kita pagkubiran? Ba't pa kita papuntahin? Bakit ba kita bigyan ng accreditation? Ikaw galing na sa bunganga mo na bias kayo, di ba? Putay na sinabi mo ng bias ka. Sino ba akong Vice President? Na hindi ako gagawa ng hakbang, na hindi kita papasukin sa opisina ko at may mga press con ako, hindi kita papasukin. I-bias ka nga. Mali-mali nga yung binabalita mo. Kalukuhan nga lahat. Paninira lang sa mga Duterte Office of the Vice President. O bakit? Yung Isiminay, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Hindi man kumukuda ang Isiminay. Hindi naman pinapapasok sa Malacanang. Di ba ho? May preskon. Kasama bang Isiminay? Diyan sa preskon sa loob ng Palacio de Polvoron kay Antikrerering? Hindi. Kung pumapalag ang Isiminay, hindi. Inayaan lang kayo. Pero ikaw, dakdak ka ng dakdak, tanggapin nyo na bias kayo. Tuloy Bakit? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM. Buwan ka. Ayan na. Inamin mo din na part owner si Romualdez sa DZMM. Galing mas bunga nga mo, ruko-ruko ka man. O siyempre, ayan na inamin mo na ang sagot. Nagtanong ka pa, yan ang sagot. Natural. Mag-ingat si Vice President Inday Sara diyan kay Tambaluslos. Mag-ingat si Vice President Inday Sara sa nangangagat na bunjing.
Galing na sa bunganga mo, sir, na ang part owner ng DZMM ay si Martin Romualdez. O ito, inamin mo na, huli ka sa bibig. At ito may conflict of interest po ito, ha. Ang nagbibigay ng prangkisa sa mga network, media, ay Kongreso. So ngayon, sino yung Speaker of the House? Martin Romualdez. Part owner sa DCMM, Martin Romualdez. Puta, ginagago ang taong bayan dito. Galing mismo sa bunganga ni Alvin L. Chico. Totoo naman, ho. Umamin ka na si Martin Romualdez ay isa sa mga may-ari ng ABS-CBN. Totoo naman talaga yung Prime Media. Malaki po yung share ni Martin Romualdez. Abaho ako siyempre. Tinitira ako ng pamilyang Romualdez Marcos. Anong gagawin ko? Papasukin kita? Sinabi mo na sa bunganga. Yan yung sagot, sir. Bakit ka pa? Oh. Sige nga, tuloy, oh. O ano naman ngayon kung part owner? Oh. Di ba? At assuming... Ano na naman yan kung part owner? Ugag. Hindi mo ba alam na si Speaker Martin Romualdez gustong i-impeach si Vice President Inday Sara? In-impeach sa Kongreso. Oh, talagang maban ka. May-ari si Tamba sa kumpanya na yan, eh. Anong aasahang balita ng Office of the Vice President sa network ni Martin Romualdez? Di ba ho? Meron bang magandang ibabalita yung network ni Martin Romualdez para sa Office of the Vice President? Wala. Black propaganda. Kaya tama lang, iban talaga kayo. At hindi dapat kayo mag-cover sa mga presko ng Office of the Vice President. Kagagawa nyo rin yun. Sisin nyo si Tambaluslos. Katakot-takot na black propaganda sa mga Duterte. So, tagtatanong mo, bakit ba? Kung owner, kailangan bang iban? Opo. Pwede palang ikulong na lang. Tuloy, oh. Kahit sabihin mo na, sige, pag-aari, part owner, ang mga majority owner, ang mga Romualdez, anong karapatan ninyo para iba? Oh, lol! Narinig nyo? Majority part owner ang mga Romualdez sa DCMM, ABS-CBN. O ngayon, yung tanong mo, sir, kung bakit i-ban kayo, hindi kayo accredited. Kasi nga, ang amo mo, si Tambaluslos, ambisyoso, gustong i-impeach si Vice President Inday Sara. Sinisiraan ng tudo. Kaya ngayon, ang resulta, damay kayo. Sino ba si Raulong Vice Presidente? Nahayaan lang kayo mag-cover sa kanyang opisina. Alam niya, yung kumpanya nyo ay pagmamay-ari ni Bunjing. Sinabihan ng pinsan niya, Bunjing. Anak ko bali? Ano si Inday Sara bali? Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Tama lang, maban kayo. Walang katanungan dun. Dahil ang may-ari ng kumpanya ninyo, si Martin Romualdez, inamin mo mismo. Huli ka sa bibig mo. Yung bunganga mo, panganganga, maraming salamat. Dahil nanggagaling po mismo kay Alvin L. Chico na ang majority owner ng DCMM ABS-CBN ay si Speaker Martin Romualdez. Inamin niya. So ngayon, pag ako, Vice Presidente Inday Sara, na yung nagmay-ari ng kumpanyang ito, panay birada sa akin, panay birada sa pamilya, panay paninira. Sa tingin mo ba i-entertain kita? Hindi ho. Baka malayo ka pa, nalagyan ko na ng X yung pinto. No entry, ABS-CBN. Lalagyan ko na ng panguntra ba? Sabuyan ko na ng asin. Bawal ang mga mukha ni Alvin L. Chico. Ayan. Bawal ang mga mukha ni Karen Davila. Ayan. Bawal yung mga mukha ni, sino yan? Kabayan Uli de Castro. Di alam na po namin ang totoong reason kung bakit kayo naban, kung totoo man lang. Yan na po.
Dahil yung may-ari ng kumpanya ay si Romualdez na galit sa mga Duterte. So ngayon, ano ka? Bago po tayo magwakas mga kabisdak, panoorin po muna natin at pakinggan yung napakagandang awitin na handog sa Bisdak Pilipinas ni Sir Hardy Kaligtan. Panoorin po natin mga kabisdak. Pa-like, pa-share. See you po muli bukas. Bisdak Pilipinas, God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.